Magandang hapon po, Ma'am Mirna and Ma'am Danica. At gayon din po kay Ma'am Teresa. Magandang hapon po. Maaari niyo pong maikwento kung paano po napunta yung anak po ni Teresa sa dati niyo pong tindera. Nagtitinda po ko. Ngayon nilapit ng anak ko na ipasok na tindera yung nanay ng barkada niya na si Cristina Salvador. Ngayon tinanong ko lang ang pangalan niya, Cristina daw. Yes, ma'am. Tinanggap ko dahil kumpiyansa ako dahil barkada ng anak ko ang anak niya, tinanggap ko. Nung tumagal po siya ng 2 weeks, na pagmasda niya yung apo ko, tataka ako, gustong-gusto niyang alagaan yung apo ko. Hinabiling ko yung bata sa mga kasama ko at saka sa tindera ko na tingnan muna dahil hindi kami, may nilakad ako. Nung pagdating ko po sa bahay, nagulat ako. Wala na yung bata. Sabi, dinala ng kalaw. Yung pala, may balak na talaga siya na tangayin yung bata. Dahil hindi na siya magkaanak at nag-asawa siya ng pangalawa. Yun lang po. Nung tinangay, ito ay naipablatter nyo, nai-report ito sa polis. Pumunta na po ako sa barangay na pinagblatteran ko po. Ang sabi, wala na daw yung record na yun dahil naundo yung opisina ng barangay. Hindi namin mai-blatter ng polis kasi una-una, hindi ko talaga alam kung ano ang pagkatao niya. Si Ma'am Teresa Ramirez, 38 years old, OFW. Ma'am, ito bang parang katiwala ninyo at tindera ay kilala ninyo, kamag-anak ninyo? Hindi o po. ano? So, hindi nyo kaano-ano. Ilang buwan po ang bata nung nakuha? Kasi po nung nanganak po ako sa Manila Hospital, tumakas po ako kasi gawa ng hirap ng buhay, wala po akong pambayad sa hospital. Tapos hindi ko na po matandaan kung anong inapelido ko sa anak ko kasi nga nung time na yun parang nabinat din po ako, wala na akong maalala din kung apelido ko o apelido ng asawa ko yung inilagay ko dun sa birth ng anak ko. Okay. So, sa makatuwid, wala kang nakuhang birth certificate. Hindi mo alam kung nairehistro o kung ano. Gusto ko lang kasi ma-establish muna, Shari, kung may documentation ba tayo. Tapos, kinuha na yung bata, naipablatter ninyo, naisumbong ninyo, kaya lang nagkaroon ng undoy, so walang record. Wala po. Ngayon, fast forward tayo. Hindi na nagkaroon ng kahit na anong komunikasyon doon sa tindera. Wala po. Okay. Wala po. Ngayon, kaya ninyo nalaman na yung anak mo ay siya pala yung nandoon doon sa tindera dahil mismong anak Nung tindera nung namin. nagtangay, Melay siya po. mismo ang nagsabi. Si Melanie, anak ni Cristina. Opo. Tama. Ano ngayon ang gagawin natin para magpatunay kung ano talaga, kung sino ang nanay? The only way, Shari, would be a DNA DNA test. po. DNA po. Ang nawalay na anak ay si Cristel. Opo. Wala rin tayong komunikasyon. Meron po. Ang ano namin, hindi namin siya kukunin. Pababayaan na lang. Ang maano lang namin, matuldukan din yung ginawa sa amin nung babae na kumuha sa kanya. At siya, may iklaro namin na pamilya namin siya. Kung magpapa-DNA test at saka mapapatunayan nga siya yung bata, may krimen. May krimen po. Oh, may Kidnapping. krimen. At saka, well actually, ang mga krimen kasi, it is a crime against the state. So kahit na hindi, may ano kasi siya rin, basta't naisuplong sa pulis, maaari pa rin mag-prosper yung kaso. Cap Salvador, magandang hapon po. Magandang hapon po rin po, ma'am. Oo. Yes po, So, ma'am. pamilyar po kayo dito sa kaso na ito na di umano ang isang 18 anyos na ngayon na dalaga ay actually isang nakidnap na baby at ang tunay na ina ay gustong kilalanin kung siya nga ba ang bata na nawawala. Kap, meron kayong contact dito sa nagngangalan na Cristina Salvador? Ma'am, sa ngayon si Cristina po, ma'am, wala akong contact sa kanya, ma'am. Hindi ko na alam, ma'am, kung nasaan na ngayon si Cristina. So, hindi na po sila dyan nakatira? Hindi na po siya, ma'am. Wala pa na dito sa Barangay Marabo po. Okay. What about itong si Cristel Salvador o ibang mga kaanak? Bali si Cristel po, inalagaan po ng kanyang lolo po. Pwede anytime po na pwede natin tawagin yung bata. Cristel, magandang hapon sa'yo. Yes po, ma'am. Oo. Meron ka bang gustong sabihin sa punto na ito dahil meron ngang mukhang may katibayan na ikaw ang nawawalang anak at apo ng pamilya na ito. Sino ba ang kinikilala mong nanay? Ang alam ko lang po noon ay si Christine. Pero nung tumawag po yung anak ni Christine po, ma'am, sinabi niya po sa akin na hindi po ako yung tunay po na anak ni Christine Salvador po, ma'am. Okay. Sino Na itong ako po ay kinuha lang po kay Teresa po, ma'am. Sino itong nagsabi sa iyo? Anak
ni Christina? Anak ng nanay-nanayan mo, ng kinikilala mong nanay? Yes po, ma'am. Oo, anong pangalan niya? Ang pangalan niya po sa FB po, ma'am, ay Melanie Linda po. Okay. Ilang taon na si Melanie sa pagkakaalam mo? Ang pagkakaalam ko lang po ay 30 na po. Mga 30 na. Okay. Kilala mo ba siya bilang kapatid mo? Yes po, ma'am. At nakilala ko rin po siya at nakulong na rin po siya dahil po sa drug addict po siya. Drug addict yung nagsabi sa'yo na hindi Yes ka tunay po, na anak? ma'am. Okay. Tinanong, Yes po, ma'am. nung sinabi sa'yo ito ni Melanie, tinanong mo ba si Christina, yung nanay-nanayan o kinikilala mong nanay, kung may katotohanan? Yes po, ma'am. O anong sabi, Yes po, ma'am. anong sabi ni Christina sa'yo? Ma'am, ang sabi lang po sa akin, huwag kang maniniwala. Ganun lang po, ma'am. Kaya lang, napakadetalyado. Bakit alam niya kung sino ang nanay? May binigay siyang pangalan, Teresa Ramirez. Tama? Yes po. Ngayon, Cristel, sa palagay mo ba bukas ang loob mo para malaman ang katotohanan? Yes po, ma'am. Okay. So sa makatuwid, okay lang sa'yo kung kunwari magpa-DNA test ka. Yes po, ma'am. Okay lang po sa akin, ma'am. Malaman ko po yung totoo, ma'am. Oo. Nasaan ngayon ang nanay-nanayan mo o ang kinikilala mong ina? Nasaan si Christina? Ma'am, ang pagkakaalam ko po ay nasa Iloilo po, ma'am, dahil may boyfriend po siyang lesbian po, ma'am. Gaano katagal na siyang wala dyan sa inyo? Dito po sa Baggao, Agaman proper po, ma'am. Oo. Mahigit 1 year na po, ma'am. Pero sino ang nagpalaki sa'yo, Cristel? Ang lolo at ang lola ko po, ma'am. Sino, nandyan ba? Kasama mo ba ngayon ang lolo at lola mo? Ma'am, hindi po, ma'am. Dahil andun po sa Amulong po, ma'am. Okay. Natanong mo ba ang lolo at lola mo kung ano ang tunay na pagkatao mo tungkol dito? Ma'am, hindi po, ma'am, dahil po hindi rin nila alam na hindi po tunay na anak ni Christina po, ma'am. Bakit mo nasabi na ang nagpalaki sa'yo ang lolo at lola mo? Hindi ba kayo nagsama ni Christina o ng kinikilala mong nanay sa iisang bahay? Nagsama rin po, ma'am. Mahigit 3 years po, ma'am. Magpo 4 years na po ako nung iniwan po ako, ma'am. Okay. So 4 years old ka, iniwan ka ni Christina sa lolo at lola mo. Tama? Yes po, ma'am. Tapos saan siya nagpunta? Pumunta po noon sa abroad po, ma'am. Okay. Pero nagpapadala naman ng suporta sa'yo. Opo, ma'am. At naranasan ko rin po yung pananakit niya po noon, ma'am. Naku, Diyos ko. Ang akin lang po, ang pinaglalaban ko po, yung pagkatao niya. Mabigyan lang ng katarungan yung ginawa niya sa kanya nung nagnakaw sa kanya. Yun lang po. Dahil walang kapatawaran yung ginawa nung nagnakaw sa kanya kasi nakita ko po siya humilata sa ospital. Dahil masakit sa akin. Doble-doble yung sakit na naramdaman ko nung nakita ko siya sa ospital. Lalo pangalawang buhay niya na ngayon yung nangyari sa kanya na dahil sa babaeng yun. Kaya hindi ko po siya mapapatawad, ma'am. Ang akin lang po, may paglabang ko yung pagkatao ng anak ko. Yun lang po. Ang hirap ng pagod na paghahanap ko sa kanya. Kahit apo lang. Dugot lamang namin siya. Ang sabi ko nga sa anak ko, anak, mawalan ka ng asawa, wag lang ang anak. Di bali sana kung pinabayaan ko kayo o pinabayaan mo anak mo, paglaban mo karapatan mo. Lalo ngayon naghahamon pa siya na kahit na ipatulpo ko siya, hindi daw kami harapin. At kahit na anong manyari, nangaangkin daw kami ng anak na may anak. Anong mapapala namin kung hindi namin kaano-ano naman at ipaglalaban kung hindi namin siya kaano-ano. Dugot laman namin pa rin siya. At yung nawalan na 18 taon, nagkahiwalay ang magulang niya dahil sa kanya rin. Kaya sabi ko, tuloy mo na muna anak. Police Executive Master Sergeant. Opo, Ravenna Ravenna Luis. Luis. Ma'am, ano po ba ang magandang gawin para matuldukan o mabigyan ng tugon itong claim of, well, allegedly may kidnapping tapos ito nahanap na ngayon. 18 years has passed. Ano po ang pwede nating gawin dito? Ma'am, kung sakali man na depende po, if ever na pupunta po sila sa amin dahil yun po ang payo ninyo at tutulungan namin siyang magreklamo,
kukunin ang statement niya, yung magagawa po namin yun, ma'am. Kasi ang gusto mo na magpa-DNA test, tama ba ako? Yes po, Shari, okay. at tayo. Para masigurado ho natin na talagang sa kanila ho yun. Oo, doon muna ang simula, 'di ba? Yes, ma'am. Willing naman ang bata. Well, actually hindi na bata, 18 years old. So hindi na ito minor. May sarili na itong muwang, may sarili ng desisyon at pwede na siya ang magdesisyon dito, tama ba? Yes, ma'am. Oo. So, in this aspect, I think, Shari, yun ang unang step natin. Yes po, sa ECDNA po. Oo. Opo, Oo. para maano natin. Pero yun lang nanay, para lang din ma-sure tayo nanay, no? Oo, yun o pong... Kasi ito po nanay ha, nakausap ko po si Sir Alvin Salvador kanina. Base po sa kanya, bago daw po silang nasa probinsya po sila nung Cristina Salvador, yung dati po niyang kinakasama na sinasabing nanay nga daw po ni Cristel. May nakwento po sa akin si Sir Alvin na bago daw po sila magkahiwalay, pumunta daw po si Ma'am Cristina sa Manila para daw po manganak. Ang gusto ko lang malaman ngayon, kung yung pinagbubuntis ba ni Ma'am Cristina ay ito na bang si Cristel. So pwede po nating ma-verify. Sir Alvin Salvador, magandang natin. hapon po. Ma'am. So, sa mga katuwid, oo, nabuntis mo si Cristina, tama? Oo, ma'am. Kasi nung nagsama kami, lumalaki ng tiyan niya. Nung parang kabulanan niya na gano'n, sabi niya, uwi ako sa Maynila, doon ako manganganak, sabi niya, ma'am. Okay. Pero wala ka, hindi mo siya sinamahan. Hindi, ma'am. Siya lang pumunta sa Maynila, ma'am, kasi may trabaho ako noon. Okay, mga anong buwan nito? Kwan yun, ma'am, basta mga, kwan yun, July yun, 20, kasi pinanganak si Cristel, 2006, 2006. 2006 ng 2006. anong araw? 2006. Anong buwan at araw? Anong birthday July yun, ni ma'am, July? Cristel, ano ang birthday mo, Cristel? July 16 po, ma'am. July 2006. 16. Ikaw ba ay may birth certificate, Cristel? Yes po, ma'am. Okay. July 16, 2006. Yes po, ma'am. Teresa, kailan ka nanganak? June 5 po, 2006. June 5, 2006. Opo. Okay. Saan ka nanganak? Manila Hospital po. Alvin, saan nanganak si Cristina? Doon basta umuwi siya sa Maynila, ma'am, doon sa mama niya. Hindi ko naman sinamahan noon. Okay, so hindi mo alam kung saan, kung sa ospital ba o sa bahay lang nanganak? Oo, ma'am, hindi ko alam kung saan siya nanganak. Basta nung umuwi na siya, may dala siyang bata. Akala ko naman anak ko. Okay, kailan siya umuwi? Ilang buwan na ang bata nung inuwi niya? Maliit pa, ma'am. Mga nasa siguro. Mga isa o basta maliit pa noon nung inuwi niya. Okay, tapos nagsama ba kayo ni Cristina? Oo, nagsama kami, ma'am, hanggang 10 ba o 10. Bago kami naghiwalay, ma'am. Na si Cristel, hanggang 9 or 10 years old si Cristel. Pero nag-abroad si Cristina nung 4 na taon pa lang si Cristel, tama? Oo, ma'am, nag-abroad. Nagpapadala naman ng pera. Nagpapadala naman, ma'am, pero nung naghiwalay kami, binenta niya yung bahay niya. Nagkaroon ba kayo ng iba pang anak ni Cristina? Wala na, ma'am. Yun lang, si Cristel lang po. Okay. Kilala mo ba yung unang anak ni Cristina, yung si Melanie? Oo, ma'am, kilala ko po yun. Okay. Ano naman ang masasabi mo doon sa sinasabi ni Melanie na hindi ninyo anak yan, si Cristel? Nagtaka nga ako, ma'am, kasi ngayon pa lang niya sabihin ni ilang taon na, 18 years old na si Cristel. Nagtaka nga ako noon, hindi ako maniwala. May naghanap na kay Cristel. Oo. Yun ang sabi naman ni Melanie, hindi ko raw anak kasi yung mama niya daw, kinuha lang daw yung bata. Hindi ko na maalam, ma'am, na ganun. Actually, doon nagkaroon ng ma'am, yung kalituhan regarding doon kay Melanie. Opo. Kasi si Melanie ang nagsabi. Oo Kasi na. ninakaw niya. After 18 years. July. Umalis yung Cristina sa inyo ng July 15. Opo, tangay na yung bata. Okay. Bakit nyo naaalala ng July 15? Kasi nagkatugma sa birthday ni Teresa sa June 15. Dapat sabi ko, nanganak ka na lang ng June 15. Ng July June para 15. Isang birthdayhan. Lamang pa rin siya. Okay. Well, at this point, Shari, At saka sabi ni Christy, tinanong ko siya, kasi malaki ang tiyan niya, tabalang te, kasi laygit na ang kwento ni Melanie. Nung nanganak siya doon sa bunsong kapatid ni Melanie, pinalaygit siya ng una niyang asawa. Kaya malakas ang loob ko, ma'am. nakita ni Alvin nabuntis Buntis, hindi niya kung tao. Mataba, malaki ang tiyan. Ang tanong, kung tao. Alam namin, laygit na. Si Melanie nagkwento na laygit. Tinanong ko rin si Christy. Kaya yan ang malakas na isa pa. Kaya hindi siya nakikipag-conversation sa akin dahil alam ko ng kwento niya. Mas maganda po kasi DNA na lang. malaking tulong Yes. po kung DNA testing po ito. Opo. And also, nanay, syempre, hindi po natin isinasantabi yung pag-iimbestiga rin po sa kaso regarding po sa sinasabi po ninyo na kidnapping. Hindi kami magpapakapagod
uharap dito, ma'am, kung hindi namin siya kadugo. Kaya lang ang problema kung paano po natin maisasagawa yung DNA testing, lalo na't nasa Jeddah po kayo, ma'am. Yung kapatid niya po. Iisa ba tatay nila? Opo. Pwede. Si Danica na lang po, ma'am, no? Ilalapit po natin sa ECDNA. Pero gayon ba, ma'am, gaya ng nasabi po namin ni Attorney Aina, hindi po namin isanasantabi yung allegation po ng kidnapping or yung investigation. usapan Hindi ninyo. muna. Opo. Ang gusto ko mangyari, may patunayan. Pag napatunayan, doon Saka natin, Yes, ma'am. doon Yes, ma'am. natin, Opo. saka yun ang susunod na hakbang. Kumbaga, one step at a time. Ano ba ang pinangalan niyo sana kay Cristel? Tricia po, sabi ni Mama. Tricia. Yes. Okay. Ang maganda dito ay nasa tamang edad naman na rin kasi si Cristel at pwede na siyang magdesisyon ng sarili niya. Actually, pwede rin natin kuhanan si Alvin kasi kung hindi siya yung tatay, Opo. that already eliminates, di ba? Sige, Attorney, schedule po natin para mabigyan. Cristel, yung paglawas mo dito sa Manila, pag-usapan natin sa kabilang studio, sa kabilang line, no? Off the air natin. Opo. Tapos bigyan namin kayo ng chance na makapag-usap din po ni Cristel sa kabilang linya at i-schedule na po natin sa ECDNA yung pagpapa-DNA po. Okay? Ma'am Teresa, wag niyo pong ibababa yung linya, ha? Bigyan din po namin kayo ng chance na makapag-usap ni Cristel. Ingat po kayo dyan, Ma'am Teresa. Opo. Schedule natin yung paggawi mo dito sa Manila for DNA testing, ha. Kayong dalawa ni Danica, no, yung sinasabing kapatid mo, at gayon din i-schedule din natin sa ECDNA si Sir Alvin Salvador, yung sinasabi naman na tatay mo. Yes. Kausapin po kayo ni staff po namin doon, ha. Tapos tawagan po namin kayo. Ma'am, Apo. hindi pa man, maraming salamat. Maraming salamat po kay Senator yan ang Raffy. handog nyo lang, pamasko sa amin. Maraming Pasko. Thank you po. Yan lang iniiling ko sa Diyos. Maraming salamat po, and gayon din kay Cristel.